At kasunod po ng pagyanig pa rin sa Batangas kagabi, pinaalalahanan po ng mga otoridad ang publiko na palaging maging handa sa pagtama ng lindol. Kaugnay po nito ay makakausap naman natin sa ating linya ng telepono si MMDA Chairman Tim Orbos. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Si Connie Siso po ito. Ma'am Connie, magandang tanghali po. Yes, sir. Opo, ito lang Biyernes, no, nagsagawa po ng shake drill sa buong bansa. Nagkaroon din po ng drill dito mismo na sa Metro Manila. Kamusta po itong programang quake drill ng MMDA? Well, ano naman po yan, tuloy-tuloy po yan. It's been for 3 years already. At saka po, meron po tayong isa pang shake drill sometime June or July. Ang maganda rin po, lalo na ako na naglindol kagabi, tama-tama po na in-inaugurate ni Presidente yung ating disaster monitoring center, no? yung events monitoring center. So, napakalaking bagay ho yan na in terms of preparedness. So, ito po ay parte ng ating paghahanda po sa mga ganyang sakuna at raidya. Nakikipagtulungan na rin ho ba o kaya yung mga ibang probinsya po sa inyo, halimbawa for this particular drill na maituro rin sa kanila? Opo ma'am. Meron po tayong tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan at kooperasyon sa mga ibang lalawigan, lalo na po yung malapit sa Metro Manila na kung saan po, kung talaga pong magkaroon ng sakuna, sana wag naman po dito sa Metro Manila, ay talaga pong malaki po yung aasahan natin na tulong at yung mga resources po ng ating mga katabing mga probinsya. So meron po, tuloy-tuloy po yung ating ugnayan. How is this in terms of yung awareness po sa mga tao? Dahil sabi nyo nga, tuloy-tuloy ito, dapat seryosohin. Ano? Talagang inevitable, kung sakasakali nga magkaroon ho ng lindol, although hindi naman natin yan mape-predict, at least meron ho tayong kahandaan, meron tayong awareness. In terms of that, kamusta po ang ating level of awareness pagdating naman sa kung anong gagawin pagsapit po ng ganitong mga kalamidad? Ma'am, yan na ho yung yan pong isang kinakatakot namin o isang concern na ang tao dahil sa laging nagkakaroon ng shake drill ay akala nila hindi na yan dapat bigyan pansin at importansya. Lalo na po nga, ang nakasanayan nila yung duck cover and hold, akala nila na yun na lang tama na. So, yung isang kaba namin, yung, of course, karaniwan ho madalas nating gagawin yan, it might just also have the effect na baka i-take for granted ng mga tao. Yun na ho naman dapat. That's why ito sa susunod na shake drill natin dito sa yung MMDA again, yung Metro White, isa hong bagay yan na i-address po namin na hindi lang, it's not just the duck cover and hold, but it goes beyond that. Oo, dapat seryosohin, hindi ba? At makiisa talaga. Ito hong mga hakbang na ginagawa ninyo, nakita ho natin, may papalawakin pa ho ba kayo in terms of yung mga ginagawa po nating measures? May mga kulang, I'm sure, no? Sa ilan pa hong mga kagamitan. Meron na ho ba tayong na-purchase all throughout this time na ginagawa ho natin itong drill? Kulang pa rin ho talaga. Talaga naman hong yan ang ating katotohanan na hindi maganda. Kulang ho talaga yung ating gamit, but it should also not prevent us from moving forward. I think the answer there na maganda would be to really have a very strong and aggressive cooperation with the private sector. Yung mga kumpanya po, yung mga big businesses, kung paano ho sila tumulong in case of an event like that. So ito po, we're talking about the telecoms, corporations that are in infrastructure, the corporate companies, businesses that are into food. So these are the things na pagkasakaling matamaan po tayo ay kailangan din sila tumulong. At yan po yung isang pag-augment sa pagkakulangan po ng ating mga resources. And so far, sir, lahat ng kinakailangan in terms of coordination ay sa mga kumpanya na sinasabi niyong makikipagtulungan sa inyo, sa mga individual o sa mga empleyado po ng gobyerno na tutulong mga kawani sa AFP, halimbawa, o pulisya, lahat ay in order? Well, yes, ma'am. But of course, every day we need to every year we need to renew that. And we need to make it more widespread, especially amongst sa private sector. We can even move forward and talk to individual villages, and then o kaya yung mga individual organizations tulad ng mga those into transport na kailangan din natin. So, ang ano po dyan really is the consciousness of everyone na talagang
ito po ay sakuna na it will not be limited to a particular sector. It will be lahat tayo dito sa Metro Manila. Makikita ho ba yan sa website ng MMDA? Halimbawa kung saan po yung mga points na kung nasaan ho, halimbawa magkaroon nga, wag naman sana, kung sakasakali, saan yung mga areas kung nasaan nandoon po yung inyong pong mga tauhan at po pwedeng dalhin doon o mag-meet up? Paano ho ba yun? Ay ma'am, wala pa ho kami noon. But you know ma'am, that's a good idea and I think we should do that already. Na mayroon talagang a specific site or part of our website that should have a contingency plans for the public to know kung sakali hong may ganyan. Ma'am, I would have to commend you for giving us that suggestion. Maganda po yun. Alright, sir. Ito naman, maiba lang ho tayo ng diskusyon, Chairman. Ano po ba itong direktiba ng Pangulo na magkakaroon na ng flexi time yung mga empleyado naman ng gobyerno para makabawas daw sa problema sa trapiko? May naayos na ho ba kayong guidelines para po rito, sir? Ma'am, wala pa ho. In fact, the flexi time guideline measure is just one of the items na direktiba po ng Pangulo para ho tulungan ng problema ng trapiko. Ang importante po dito, sinasabi po ng ating Pangulo ang kanyang concern, ang kanyang dito po sa problema ng trapiko na kailangan dapat namin, kami dito po sa gobyerno, dapat bigyan pansin. So, dito po ang presidente na mismo ang nagbibigay ng direktiba sa problema ng trapiko sa Metro Manila. Yun naman po tungkol doon sa flexi time, ito po ay measure na dinidirekta niya sa aming mga nasa gobyerno. Kung meron magsasakripisyo na gumising na maaga at mahuli sa paglabas sa opisina, hindi dapat natin hingin kagad yan sa taong bayan, kundi po sa gobyerno muna. So kung may sakripisyo po dito, may pag-adjust ng mga oras, kami po muna sa gobyerno. And you're talking here of malaki po. If you look at the numbers of how many national government offices as well as LGUs in Metro Manila, malaki po yan. So, we bumiyahe na ng mauna para pagdating po ng pasukan ng hatid mo yung eskwela yung mga anak mo o papasok ka ng trabaho, yung mga nasa gobyerno po nandito na po sa opisina nila. So, mga malaking tulong po yon. Opo, pero ASAP to, I'm sure, para sa mga kawani po ng gobyerno. Ma'am, ang utos nga niya sa akin, dapat maayos na po namin yung rekomendasyon namin and submit it to the Executive Secretary kaagad. So, ito po ang aming timeline, sir. Yes, ma'am. Kailan ang timeline ninyo dito? Para mapatupad? Inihingi po sa akin to by Monday of next week. So, I really have to, ito po pinag-aaralan namin with all things being considered. Talaga ho, dapat bilisan namin. But again, I will submit it to the Executive Secretary by Sige, Monday. Makikibalita po kami, sir, ha? At magpapasalamat kami. We would not like to keep you, kasi syempre alam namin busy pa rin po kayo. Marami pong salamat. Ma'am, salamat po ulit. Yan po naman si MMDA Chairman Tim Orbos.